Ang kintab ng ginto ay hindi kailanman sapat upang itago ang baho ng isang bulok na sistema. Sa gitna ng marangyang bulwagan ng mansyon ng mga De Los Santos, ang bawat detalye ay sumisigaw ng karangyaan. Ang mahabang hapag na gawa sa nahara ay nababalot ng telang seda na may bordang ginto, kung saan nakahanay ang mga kubyertos na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Amoy ng mamahaling steak at sariwang bulaklak ang bumabalot sa hangin. Isang amoy na pinaghirapan ni Talia Monteverde sa loob ng 3 linggo. Si Talia, na nakasuot ng asul na hapit na bestida, ay nakatayo sa gilid habang pinagmamasdan ang kanyang biyenan na si Doña Esperanza. Ang bawat sentimo ng gabing ito, mula sa imported na bino hanggang sa mga palamuti, ay galing sa kanyang pinagpaguran bilang CEO ng Monteverde Materials. Ngunit sa bahay na ito, siya ay hindi isang CEO. Siya ay isang asawang kailangang magbayad ng utang na loob dahil lamang tinanggap siya sa pamilyang ito. Happy birthday, Mama! Bati ni Mang Selina, ang ina ni Talia, na may bitbit na maliit na basket ng kakanin na nakabalot sa dahon ng saging. Ang amoy ng kakanin, amoy ng pawis, amoy ng hirap, amoy ng pagmamahal, ay tila isang lamat sa perpektong kintab ng silid. Tumigil ang tawanan. Tiningnan ni Doña Esperanza ang basket na parang isang dumi sa gitna ng kanyang palasyo. Anong gagawin ko rito, Selina? Ipakakain sa mga aso? Sinabi ko na sa'yo, hindi nababagay ang mga basurang ganyan sa mesa ko. Pasensya na ho, Esperanza. Paborito niyo ho kasi ito noong... Hindi natapos ni Mang Selina ang pagsasalita. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Doña Esperanza ang baso ng mamahaling bino na nasa harap niya at ibinuhos ito ng buong buo sa mukha ni Mang Selina. Ang tunog ng pagbagsak ng bino sa tela ay hindi malakas, ngunit para itong kulog sa pandinig ni Talia. Ang mapulang likido ay dahan-dahang gumuhit sa mukha ng kanyang ina, pumatak sa luma at kupas nitong blusa at nag-iwan ng malansang bakas sa gintong tablecloth. Ang amoy ng bino, ang bino na binili ni Talia para paligayahin ang biyenan, ay naging amoy ng kahihiyan. Ang dumi ay dapat nililinis, hindi ba? Ang malamig na tinig ni Doña Esperanza ay pumutol sa katahimikan. Talia, hindi mo ba tuturuan ang nanay mong huwag magdala ng kalat sa bahay ko? You are so ungrateful. Matapos ang lahat ng ginawa namin para maging marangal ka, heto ka pa rin. Pinalilibutan kami ng amoy palengke. Nanginginig ang mga kamay ni Talia. Ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng mga bubog. Ngunit ang mas masakit pa sa saksak ng salita ng biyenan ay ang taong nasa tabi nito. Si Rafael, ang kanyang asawa. Nakaupo lang si Rafael, diretso ang tingin sa screen ng kanyang telepono. Hindi man lang ito kumibo, walang galit, walang pagtatanggol. Sa halip, isang maliit at nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi nito habang mabilis na nagtitipa ng mensahe. Sa refleksyon ng kristal na baso sa harap ni Rafael, nakita ni Talia ang screen. Isang larawan ng isang babaeng nakasuot ng manipis na damit. Si Clarice ang naroon. Kasunod ang mensahe ni Rafael. Wait for me, baby. Ang boring dito. Puro drama ng asawa ko at ng nanay niyang squatter. I'll be there in an hour with the money. Ang perang yon, ang perang ipinambili ni Rafael ng regalo para sa kabit nito, ay galing sa dividend ng kumpanya ni Talia na inilaan niya sana para sa gamot ng kanyang ina. Naramdaman ni Talia ang isang uri ng lamig na gumagapang mula sa kanyang mga talampakan paakyat sa kanyang puso. Ang hiya na laging nagpapanatili sa kanyang tahimik, ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang utak. Lumapit si Talia sa kanyang ina. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Inilabas niya ang kanyang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ni Mang Selina. Ang bawat haplos ay parang isang panunumpa.
Ganito na lang ba ang halaga ko, Rafael? Tanong ni Thalia. Ang boses ay mahina, ngunit matalim pa sa labaha. Tumingala si Rafael. Ang mga mata ay bakante. Huwag ka nang gumawa ng eksena, Thalia. It's Mama's birthday. Humingi ka na lang ng paumanhin sa kanya at linisin mo ang kalat na ito. Nakakahiya sa mga bisita. Ang salitang nakakahiya ay tumarak sa dibdib ni Thalia. Tumingin siya sa kanyang ina na nakayuko, sa biyenang nakangisi at sa asawang abala na naman sa pakikipaglandian sa telepono. Sa gitna ng lahat ng ginto at karangyaan, doon lang niya na-realize na siya ay nakatira sa isang magarang libingan. Tumayo si Thalia ng tuwid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagpapakumbaba, ay naging kasing lamig ng bakal. Inabot niya ang baso ng bino ni Rafael, dahan-dahang itinaas ito, at sa halip na inumin, ay ibinuhos niya ito sa gitna ng kanyang sariling gintong tablecloth. Direkta, sa harap ng biyenan. Ang dumi ay dapat ngang linisin, wika ni Thalia, at magsisimula ako ngayong gabi. Sa ilalim ng mesa, ang kamay ni Thalia ay mahigpit na nakahawak sa kanyang telepono. Isang mensahe ang ipinadala niya kay attorney. Joaquin Reyes, ready the files. I want them to lose everything. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat pa sa bilyon-bilyong pisong ari-arian ng mga Monteverde. Habang minamaneho ni Thalia ang sasakyan patungo sa maliit na apartment ng kanyang ina, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Mang Selina at ang pag-ugong ng makina sa gitna ng hating gabi. Amoy luya at efficacent oil ang loob ng kotse, ang pamilyar na amoy ng pagod at pagtanda ng kanyang ina. Taliwas ito sa amoy ng mamahaling bino at French perfume na naiwan niya sa mansyon. Anak, huwag mo na akong intindihin, mahinang wika ni Mang Selina habang pinupunasan ang mantsa ng bino sa kanyang palad. Matanda na si Esperanza. Pagpasensyahan mo na. Ayokong maging sanhi ng away ninyong mag-asawa dahil lang sa isang basong alak. Isang basong alak na may kasamang lason. Nay? Sagot ni Thalia, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi lang alak ang ibinuhos niya. Ibinuhos niya ang lahat ng panlalait na itinago niya sa loob ng 5 taon. Pero Thalia, ang utang na loob natin sa kanila. Noong malugi ang maliit nating negosyo noon, ang pamilya De Los Santos ang nagbigay ng dangal sa atin. Pinakasalan ka ni Rafael kahit tinitingnan tayo ng iba na galing sa wala. Napangiti si Thalia ng mapait. Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikalang ginto na unti-unting sumasakal sa kanya. Nakalimutan na ba ng lahat na ang kumpanyang pinapatakbo ni Rafael ngayon ay ang kumpanyang itinayo niya gamit ang sariling dugo at pawis? Na ang dangal na sinasabi ng kanyang ina ay binili niya ng sarili niyang kalayaan? Matapos ihatid ang ina, bumalik si Thalia sa mansyon ng mga De Los Santos. Ang malaking gate ay bumukas ng walang tunog, tila isang bibig ng dambuhala na handa siyang lamunin muli. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Doon, nakita niya si Rafael na nakahiga na. Prenting nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng whiskey. Ang bawat galaw nito ay puno ng kayabangan. Ang uri ng kayabangang nabibili lamang ng pera. Perang hindi naman sa kanya. You're late. Walang emosyong sabi ni Rafael nang hindi tumitingala. Mama was very offended by what you did. Hindi mo dapat siya sinagot ng ganoon. You made a scene in front of our guests. A scene? Ibinuhos niya ang alak sa mukha ni nanay. Rafael, and you did nothing. Maring sabi ni Thalia habang tinatanggal ang kanyang mga alahas. Ibinaba ni Rafael ang dyaryo at tumayo. Lumapit siya kay Thalia, ang amoy ng alak at isang matamis na pabango ng babae. Pabango na hindi kay Thalia ay humahalimuyak mula sa kanyang leeg. Listen to me, Thalia. Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit puno ng manipulasyon. Don't be so dramatic. Ang nanay mo, sanay na sa hirap yon. But my mother,
She represents this family's name. Ang pangalang De Los Santos ang nagdala sa'yo sa itaas. Kung wala kami, you're just another hardworking girl in a cheap suit. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa'yo ng korona. Huminga ng malalim si Talia, pinipigilan ang sariling masuka sa kapal ng mukha ng asawa. Is that what you think? Na korona ang ibinigay niyo? Para sa akin, Rafael, para itong tinik. Whatever. Iritadong sagot ni Rafael. Hinubad niya ang kanyang coat at isinampay sa balikat ni Talia. Linisin mo yan. May kailangan akong asikasuhin bukas na importanteng meeting. Make sure my suit is perfect. Naglakad si Rafael patungo sa banyo. Iniwan si Talia na hawak ang mabigat na coat. Isang gawi na nakasanayan na niya sa loob ng 5 taon. Ang magsilbi, ang maging anino. Ngunit ngayong gabi, ang bawat hibla ng tela ay tila nandidiri sa kanyang balat. Habang isinasabit ang coat sa closet, naramdaman ni Talia ang isang matigas na papel sa loob ng bulsa nito. Inilabas niya ito, isang resibo mula sa isang sikat na jewelry shop sa Makati. Item, 2.5 karat diamond necklace, pair cut. Recipient, Clarice V. Amount, 1.2 milyon pesos. Tumingin si Talia sa salamin. Ang kanyang sariling leeg ay walang suot na kahit anong alahas. Ang kanyang singsing sa kasal ay lumana. Ang ginto nito ay unti-unti nang kumukupas dahil sa dalas ng kanyang pagtatrabaho sa site ng konstruksyon. Itinabi niya ang resibo sa tapat ng kanyang singsing. Ang liwanag ng ilawan sa kwarto ay tumama sa 2 bagay na yon. Ang simbolo ng kanyang katapatan na tila basahan na lang ngayon at ang simbolo ng pagtataksil ni Rafael na binili gamit ang perang kinuha nito mula sa kumpanya ni Talia noong nakaraang linggo sa ilalim ng ngalang marketing expense. Kasabay ng pag-agos ng tubig mula sa shower sa loob ng banyo, narinig ni Talia ang mahinang pag-vibrate ng kanyang sariling telepono sa ibabaw ng nightstand. Isang text mula sa kanyang finance manager. Ma'am Talia, I checked the emergency fund of the company as you requested. 5 million pesos was withdrawn this afternoon. The authorization letter was signed by Sir Rafael. Sabi niya ho, investment ito para sa bagong bahay niyo sa Forbes Park. Pero ang address na nakalagay sa wire transfer ay sa isang condominium sa Taguig sa pangalan ni Clarice Varela. Napakapit si Talia sa dulo ng mesa. Ang hanging nilalanghap niya ay tila naging abo. Hindi lang siya pinagtataksilan sa kama. Ninanakawan siya sa harap ng sarili niyang mga mata habang ginagamit ang utang na loob bilang piring sa kanya. Sa loob ng banyo narinig ni Talia ang masayang pagsipol ni Rafael. Ang tunog ng kanyang kasiyahan ay tila mga kuko na kumakalmot sa kaluluwa ni Talia. Dahan-dahang binuksan ni Talia ang kanyang drawer at kinuha ang isang maliit na folder. Sa loob nito ay ang mga orihinal na titulo ng mga lupain ng Monteverde na matagal na niyang itinago. Muli niyang tiningnan ang resibo ni Clarice. Ang bawat letra ng pangalang iyon ay tila isang latay sa kanyang pagkatao. Biglang tumigil ang tunog ng tubig. Ang trangka ng pinto ng banyo ay gumalaw. Dali-daling itinago ni Talia ang resibo at ang folder. Nang lumabas si Rafael na nakatuwalya lang, nakita niya si Talia na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa kadiliman ng labas. Talia, are you okay? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila nag-aalala. Isang pekeng tono na dati ay pinaniniwalaan ni Talia. Dahan-dahang humarap si Talia. Isang malamig at misteryosong nanangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I'm fine, Rafael. Actually, I've never been clearer. Good. Now call the maid. I want some coffee. The maid is sleeping, Rafael. Wika ni Talia habang lumalakad patungo sa pinto. At mula ngayon, masanay ka na dahil hindi na rin ako ang magtitimpla para sa'yo. Bago pa makasagot si Rafael, lumabas na si Talia ng kwarto. Ang kanyang mga hakbang sa pasilyo ay hindi na tunog ng isang biktima. Ito ang tunog ng isang mga ngaso na nagsisimula ng maglatag ng kanyang bitag.
Malamig ang hangin mula sa aircon ng opisina. Ngunit para kay Thalia, ang bawat bugso nito ay tila humahagupit sa kanyang balat na parang yelo. Nakaupo siya sa harap ng kanyang computer. Ang tanging liwanag sa silid ay ang asul na banaag mula sa monitor. Ang mga empleyado ay kanina pa nakauwi. Iniwan ang gusali sa katahimikan na tanging ang mahinang ugong ng kuryente ang naririnig. Sa screen, hindi mga plano ng gusali ang nakabukas, kundi ang mga anino ng pagtataksil. Clarice Varela. Ang pangalan ay lumalabas sa bawat payroll ng mga proyektong hindi naman nag-exist. Ang pangalang ito ang tumatanggap ng mga consultation fees na sapat na para makabuhay ng isang buong pamilya sa loob ng isang taon. Habang si Thalia ay nagtitiyaga sa lumang laptop at tinitipid ang bawat pako sa site, ang babaeng ito ay hinihigop ang dugo ng Monteverde Materials sa tulong ng mismong asawa ni Thalia. Hindi na nakapaghintay si Thalia. Kinuha niya ang kanyang susi at lumabas. Ang gabi sa Taguig ay puno ng mga kumukititap na ilaw. Ngunit sa paningin ni Thalia, ang lahat ay malabo. Sinundan niya ang GPS tracker na palihim niyang inilagay sa sasakyan ni Rafael nung isang gabi. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay malagkit sa pawis, kahit pa todo ang lamig ng aircon. Ang bawat paghinto ng trapiko ay tila isang parusa. Huminto ang tracker sa isang marangyang condominium sa Bonifacio Global City. Ang gusali ay yari sa salamin at bakal, mukhang matayog at hindi matitibag, katulad ng pagkatao ni Rafael na akala ni Thalia ay kilala niya. Ipinark ni Thalia ang kanyang sasakyan sa isang madilim na sulok sa tapat ng lobby. Pinatay niya ang makina. Doon, sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, naramdaman niya ang amoy ng sarili niyang takot, amoy ng luma, at pagod na leather. Ilang sandali pa, bumukas ang glass door ng lobby. Lumabas si Rafael. Hindi siya ang Rafael na nakita ni Thalia kaninang umaga, na laging nakakunot ang noo at masungit. Ang Rafael na ito ay nakangiti. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. At sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso ang isang babaeng tila kinuha sa pahina ng isang magazine. Si Clarice, bata, sariwa, at nakasuot ng damit na mas mahal pa sa kinikita ng isang foreman ni Thalia sa loob ng isang buwan. Hawak ni Clarice ang isang puting paper bag mula sa isang mamahaling butik. "You're so sweet, love." Ang boses ni Clarice ay malambing. Tumatagos sa bahagyang nakabukas na bintana ng sasakyan ni Thalia. "I love the necklace. It matches my skin, don't you think?" "Everything looks good on you, Clarice." Sagot ni Rafael. Ang boses ay puno ng paghanga na matagal nang hindi naririnig ni Thalia. Kaysa naman sa bahay, laging amoy semento at laging pagod ang nakikita ko. It's draining. Tumawa si Clarice, isang tunog na parang mga kampanilyang kristal na bumasag sa huling piraso ng puso ni Thalia. "Poor Rafael, don't worry. As long as the money keeps flowing, I'll keep you happy." Huminto ang dalawa sa tabi ng basurahan sa gilid ng bangketa. Hawak ni Clarice ang isang cup ng mamahaling kape. Nang maubos niya ito, walang pakundangan niyang binitawan ng cup. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik sa semento ay tila isang sampal kay Thalia. Ang cup na yon, na may tatak ng isang sikat na brand, ay gumulong sa sagsahig. Iniwan ang mantsa ng kape sa malinis na semento. Ganoon din ang ginagawa nila sa kanya. Ginamit siya, kinuha ang lahat ng sustansya ng kanyang pagkatao at kumpanya, at ngayon ay handa na siyang itapon na parang basura sa gilid ng kalsada. Hinalikan ni Rafael si Clarice sa noo bago ito sumakay sa kotse na binili rin ni Thalia. Nang umalis ang sasakyan, nanatili si Rafael sa bangketa. Pinapanood ang paglayo ng kabit habang hawak ang kanyang telepono. Malamang ay tinitingnan na naman ang balanse ng bangko na ninakaw niya. Sa loob ng kanyang sasakyan, hindi umiyak si Thalia. Ang mga luha niya ay tila natuyuan na ng galit. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Hindi dahil sa hika,
kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Biglang lumingon si Clarice sa rearview mirror ng kanyang sasakyan bago ito tuluyang lumiko. At sa isang pagkakataon, tila nagtama ang kanilang mga paningin sa dilim. Isang nakakalokong ngiti ang nakita ni Thalia sa mukha ng babae, isang nangiti ng tagumpay. Hindi kumilos si Thalia hanggang sa mawala ang dalawa sa kanyang paningin. Binuksan niya ang kanyang dashboard at kinuha ang isang maliit na recorder. Day 1 of surveillance, bulong ni Thalia, ang boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Rafael, Clarissa, hindi niyo lang ako ginawang tanga. Ginawa niyo akong kaaway. At sa digmaang ito, sisiguraduhin kong wala kayong matitira kahit isang pirasong sinulid na pwedeng ipantakip sa inyong kahihiyan. Inilagay niya ang sasakyan sa drive. Ang tunog ng gulong sa aspalto ay tila isang babala. Sa kanyang isip, hindi na ang mukha ni Rafael ang nakikita niya, kundi ang mukha ng kanyang ina na binuhusan ng alak. Ang bawat patak ng alak na yon ay babayaran nila ng luha ng dugo. Ang hapagkainan ng mga De Los Santos ay tila isang entablado kung saan ang bawat galaw ay bahagi ng isang madilim na dula. Nakaupo si Thalia sa tapat ni Doña Esperanza, habang sa kanyang gilid ay si Rafael, na tila isang perpektong asawa sa paningin ng mga bisita, kung meron man silang ibang kasama. Ngunit ngayong gabi, ang pamilya lamang ang narito, at ang hangin ay puno ng amoy ng nilagang baka at ang matamis na halimuyak ng puting rosas na nasa gitna ng mesa. Ang bawat kalansing ng pilak na kubyerto sa porcelain na plato ay tila isang babala. Thalia, Hija, panimula ni Doña Esperanza, ang kanyang boses ay malambot, ngunit may talim ng bakal. I noticed you've been a bit distracted lately. Ang kumpanya ay nangangailangan ng matatag na pamumuno, lalo na't may malaking expansion project tayo sa Cavite. Hindi sumagot si Thalia. Itinuon niya ang kanyang pansin sa steak na nasa kanyang plato. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kutsilyo at hiniwa ang karne. Ang tunog ng talim na kumiskis sa ibabaw ng porselana ay naglikha ng isang nangingilong pakiramdam. Isang tunog na tila gumagasgas sa kanyang mga nerves, katulad ng paraan ng pagtrato ng pamilyang ito sa kanyang pagkatao. That's why, pagpapatuloy ng biyenan, Rafael and I decided it would be best if you sign this power of attorney. It will give Rafael the authority to handle the legal and financial documents for the Cavite project. Para naman hindi ka na masyadong mapagod, di ba? Inilapag ni Doña Esperanza ang isang asul na folder sa tabi ng baso ng tubig ni Thalia. Ang puting papel sa loob nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang karera. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Thalia sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang palad ay mainit. Ngunit para kay Thalia, ito ay parang hawak ng isang sawa na unti-unting pumupulupot. Sweetheart, this is for our future, bulong ni Rafael sa kanyang pinakamapanlinlang na tono. Para may oras ka na rin para sa sarili mo. We can finally start a family, just like what Mama wants. Isipin mo na lang ang utang na loob natin kay Mama sa paggabay sa atin sa mga ganitong desisyon. Naramdaman ni Thalia ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang utang na loob, ang paboritong armas ng mga mapanira. Tumingin si Thalia sa mga mata ni Rafael. Nakita niya roon ang kasabikan, hindi para sa isang anak, kundi para sa kapangyarihang makuha ang huling piraso ng kanyang imperyo. Naalala ni Thalia ang resibo ng kwintas ni Clarice. Naalala niya ang bawat sentimo na ninanakaw nito para sa isang buhay na hindi naman nararapat sa kanya. Masakit ang ulo ko, Rafael, mahinang sabi ni Thalia. Dahan-dahang binibitawan ang kubyertos. Ang daming figure sa opisina kanina. Can I read this tomorrow? Gusto ko lang munang magpahinga. Sandaling nagbago ang timpla ng mukha ni Doña Esperanza. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong at ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na guhit. Tomorrow? The board meeting is in 2 days, Thalia. Kailangan ito ng mga investors. Huwag mong sabihing nagdududa ka sa asawa mo.
Of course not, Mama. Sagot ni Talia, pinipilit na huwag manginig ang boses. I just want to be sure I understand everything I sign. Di ba po, laging sabi nyo, ang isang Monteverde ay dapat laging sigurado. Ibinalik ni Talia ang folder kay Rafael. Bukas ng umaga, pag-uusapan natin ito sa opisina. Ang hapunan ay natapos sa isang nakabibinging katahimikan. Nang maghating gabi at narinig na ni Talia ang malalim na paghihilik ni Rafael, dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng pasilyo ay tila isang pagnanakaw. Pumasok siya sa tufong, ang silid-aralan ni Rafael. Ang amoy ng lumang papel at tabako ay bumabalot sa silid. Alam ni Talia ang kombinasyon ng maliit na ketsat, vault, sa likod ng painting ng kanilang wedding photo. Isang biro ng tadhana na ang petsa ng kanilang kasal ang ginamit na code ni Rafael. Sa loob ng vault, hindi lang mga titulo ng lupa ang nahanap niya. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento, may isang envelope na kulay kape. Walang marka. Ngunit nang buksan ito ni Talia, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang petition for nullity of marriage. Hindi lang iyon. May mga kalakip na dokumento na nagsasaad na si Talia ay dumaranas ng psychological incapacity at kailangang ilagay sa ilalim ng legal guardianship ni Rafael dahil sa kanyang unstable mental state. Lahat ng ito ay may kalakip na peking medical reports na nilagdaan ng isang doktor na hindi pa naririnig ni Talia. Ang lamig mula sa aircon ay tila nanuot na sa kanyang mga buto. Hindi lang siya balak lokohin o nakawan. Balak nilang burahin ang kanyang pagkatao. Ikulong siya sa isang mental institution at kunin ang lahat ng sa kanya habang siya ay buhay pa. Narinig ni Talia ang isang mahinang kaluskos mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng tsinelas na humahaplos sa carpet. Dali-dali niyang ibinalik ang mga papel, ngunit sa pagmamadali niya, nahulog ang kanyang suot na singsing sa kasal at gumulong ito sa ilalim ng mabigat na desk. Talia? Ang boses ni Rafael ay galing sa dilim ng pasilyo. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng isang mahabang anino na tila isang halimaw na papasok sa silid. Anong ginagawa mo rito sa dilim? Ang bawat tibok ng puso ni Talia ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nakatayo siya sa gitna ng dilim. Ang kanyang katawan ay naninigas habang ang anino ni Rafael ay unti-unting lumalaki sa dingding ng tufong. Ang amoy ng alikabok at ang malamig na singaw ng aircon ay tila nagkakaisa upang sakalin siya. Talia? Muling tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay mas malapit na ngayon. May halong pagdududa at bahagyang iritasyon. Huminga ng malalim si Talia. Sa loob ng ilang segundo, pinilit niyang pakalmahin ang kanyang nanginginig na kalamnan. Hindi siya pwedeng mahuli. Hindi pa ngayon. Nandito ako, Rafael. Sagot niya. Ang kanyang boses ay sadyang ginawa niyang mukhang inaantok at mahina. Dahan-dahan siyang yumuko, pinalalabas na may hinahanap sa sahig malapit sa desk. Nalaglag ang singsing ko. Nagising ako dahil naramdaman kong wala ito sa daliri ko. Siguro lumuwag dahil sa pagod. Pinihit ni Rafael ang switch ng ilaw. Ang biglaang liwanag ay tila mga karayom na tumarak sa mga mata ni Talia, ngunit hindi siya kumurap. Nanatili siyang nakayuko. Lumapit si Rafael. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa carpet ay tila paglapit ng isang manina. Huminto siya sa tabi ni Talia at tiningnan ang nakabukas na vault. Ang puso ni Talia ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa makapagsalita si Rafael, mabilis na idinugtong ni Talia, kinuha ko na rin ang titulo ng lupa sa probinsya. Balak ko sanang ibenta para madagdagan ang pondo ng expansion na gusto niyo ni Mama. I wanted to surprise you. Tumingin si Rafael sa vault, pagkatapos ay kay Talia. Ang kanyang pagdududa ay unti-unting napalitan ng isang mapanuring ngiti. Hinawakan niya ang balikat ni Talia. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng init sa kanya, ngunit ngayon ay tila pagdaiti ng balat ng isang malamig na bangkay.
Good girl, bulong ni Rafael. See? I told you. Ang pagsunod sa amin ang ikabubuti mo. Let me help you with the ring. Yumuko si Rafael at kinuha ang sing-sing sa ilalim ng desk. Kinuha niya ang kamay ni Thalia at dahan-dahang isinuot ang gintong banda sa kanyang daliri. Ang bawat pagdampi ng balat nito ay nagpapasuka kay Thalia. Ang sing-sing na ito, na simbolo ng kanilang sumpaan, ay tila naging isang gintong posas na muling isinasara sa kanyang pulso. Let's go back to sleep, Thalia. Huwag mo nang masyadong pagurin ang utak mo. You know what the doctor said? You need rest. Wika ni Rafael habang inaalalayan siya palabas ng silid. Sa bawat hakbang pabalik sa kanilang kwarto, ang mga salitang psychological incapacity ay tila mga uod na gumagapang sa isipan ni Thalia. Ang mga luhang gusto niyang ilabas ay tila naging mga butil ng yelo na nakabara sa kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng umiyak. Ang bawat patak ng luha ay isang tanda ng kahinaan at sa digmaang ito, ang kahinaan ay kamatayan. Humiga siya sa tabi ni Rafael. Ang amoy ng alak at ang pekeng kabanguhan ng asawa ay tila isang laso na bumabalot sa buong kwarto. Habang nakapikit, binalikan ni Thalia ang bawat taon ng kanilang pagsasama. Ang bawat sakripisyo niya para sa pamilya De Los Santos, ang bawat gabing nagtrabaho siya hanggang madaling araw para lang mapanatili ang dangal ng kanilang pangalan. Lahat ng iyon ay sadyang binaligtad laban sa kanya. Ang kanyang sipag ay ginawa nilang obsession. Ang kanyang pagod ay ginawa nilang mental instability. Naramdaman niya ang kamay ni Rafael na yumakap sa kanyang baywang habang natutulog ito. Ang bigat ng braso nito ay tila isang pader na nagkukulong sa kanya. Doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, naramdaman ni Thalia ang pinakamasakit na uri ng kapaitan. Ang mapagtanto na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay siya palang naghuhukay ng iyong libingan. Hindi siya nakatulog. Pinanood niya ang unti-unting pagdating ng liwanag sa pagitan ng mga kurtina. Ang bawat minuto ay tila isang paalala na ang oras niya ay nauubos na. Kung hindi siya kikilos, gigising na lang siya isang araw na nasa loob ng isang puting silid, walang boses, walang karapatan, at wala ng Monteverde materials. Kinaumagahan, habang nasa hapagkainan, si Doña Esperanza ay naroon na naman. Tinitingnan ang bawat galaw ni Thalia na parang isang hayop sa loob ng hawla. Thalia, nakuha mo na ba ang mga dokumento? Tanong ng matanda habang humihigop ng mainit na tsokolte. Ang amoy ng tsokolate ay matamis. Ngunit para kay Thalia, amoy ito ng mabulok na sistema. Opo, Mama, sagot ni Thalia. Ang kanyang muka ay kasing kinis ng porselana. Walang kahit anong bakas ng emosyon. But I think we need a witness for the signing. Someone neutral. I invited an old friend to come over today. Bahagyang natigilan si Rafael. Friend? Who? Bago pa makasagot si Thalia, ang tunog ng isang sasakyan na humihinto sa labas ng mansyon ay narinig. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa marmol na sahig ng labi ay matatag at puno ng awtoridad. Pumasok ang isang lalaking may bitbit na briefcase. Ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang mga mata ay matalim pa sa agila. Good morning! Wika ng lalaki. Ang boses ay malalim at nagpatahimik sa buong silid. I am Attorney Joaquin Reyes. I believe I am expected. Napansin ni Thalia ang bahagyang panginginig ng kamay ni Doña Esperanza nang marinig ang pangalan ng abogado. Isang lihim na takot ang sumilay sa mga mata ng matanda. Thalia, mahinang tawag ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng babala. Bakit siya nandito? Tumingin si Thalia kay Rafael at sa unang pagkakataon, hindi siya ang unang umiwas ng tingin. I decided that for our future, Rafael, we need someone who truly knows the law. At si Attorney Reyes ang pinakamagaling pagdating sa mga komplikadong kasunduan. Ang presensya ni Attorney Joaquin Reyes ay tila isang malakas na agos ng malamig na tubig
na biglang pumasok sa nagbabagang silid. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang bawat galaw ay may bigat ng awtoridad na hindi kayang tapatan ng huwad na karangyaan ng mga De Los Santos. Ang amoy ng kanyang mamahaling leather briefcase at ang malinis na bango ng bagong plansang kurbata ay sumakop sa amoy ng nilagang baka sa paligid. Attorney Reyes, ito ay isang pribadong usaping pampamilya. Ang boses ni Doña Esperanza ay pumiyok, isang bihirang pagkakataon ng pagkawala ng kontrol. Hindi namin alam na kailangan pa ng ibang tao rito. Sa batas, Doña Esperanza, walang pamilya-pamilya pagdating sa pirmahan ng mga dokumentong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kalmadong sagot ni Joaquin habang inilalapag ang kanyang mga gamit sa mesa. Ang tunog ng pagsara ng metal na trangka ng kanyang briefcase ay matalim at pinal, tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat. Tumingin si Rafael kay Talia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit na pilit itinatago sa ilalim ng isang pilit na ngiti. Talia, sweetheart, we can talk about this later. You're just stressed. Baka hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam na alam ko ang ginagawa ko, Rafael. Tugon ni Talia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sa halip, ito ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang tinituntungan. Attorney Reyes is here to review the power of attorney and the expansion contracts. Bilang CEO, tungkulin ko ring protektahan ang kumpanya at ang sarili ko. Matapos ang ilang minuto ng tensyon, napilitan ang mga De Los Santos na hayaan si Talia at Joaquin na mag-usap sa veranda. Ang simoy ng hangin sa labas ay may dalang amoy ng paparating na ulan, isang mabigat at basang amoy na tila nagbabadya ng isang unos. Inilabas ni Joaquin ang isang maliit na flask ng mainit na chamomile tea at ibinuhos ito sa isang dalang tasa. Iniabot niya ito kay Talia. Uminom ka muna, Mrs. Monteverde. Your hands are shaking. Pansin ng abogado. Nang hawakan ni Talia ang tasa, naramdaman niya ang init nito na unti-unting nanunuot sa kanyang mga daliri na tila naging yelo sa loob ng maraming buwan. Ang usok mula sa tsaa ay humahaplos sa kanyang mukha, nagbibigay ng panandaliang ginhawa sa gitna ng digmaan. Thank you, Attorney Reyes. Tell me the truth. Gaano kalala ang sitwasyon? Binuksan ni Joaquin ang isang tumpok ng mga papel, ang mga kopya ng dokumentong palihim na nakuha ni Talia sa vault. Ang kanyang mga mata ay mabilis na humagod sa bawat linya. Ang kanyang noo ay bahagyang kumunot. It's worse than legal theft, Talia. Seryosong sabi ni Joaquin. Ang power of attorney na gusto nilang papirmahan sa iyo ay may nakatagong clause. It's not just for the Cavite project. It's an irrevocable transfer of voting rights for all your shares in Monteverde Materials. Kapag pinirmahan mo ito, para mo na ring ibinigay sa kanila ang susi ng sarili mong kulungan. Huminga ng malalim si Talia. Ang init ng tsa ay hindi na sapat para labanan ang lamig na muling bumabalot sa kanyang puso. At ang petition for nullity? Ang tungkol sa mental state ko? Tumingin si Joaquin ng diretso sa mga mata ni Talia. Ang kanyang tingin ay walang bahid ng awa, kundi puno ng determinasyon. They are building a paper trail, Talia. Ang bawat gabing hindi ka pinapatulog ni Rafael, ang bawat pagkakataon na pinaparamdam nila sa iyong wala kang kwenta, lahat iyon ay itinatala nila bilang ebidensya ng iyong psychological incapacity. They don't just want your money, they want to legally erase your existence so they can claim everything you have as your guardians. Ang tasa ng tsaa sa kamay ni Talia ay bahagyang kumalansing sa platito nito. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa saksak ng patalim. Ang pamilyang itinuring niyang sarili, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay matagal na palang nagpaplano kung paano siya gagawing isang buhay na bangkay. What do I do? Tanong ni Talia. Ang boses ay halos pabulong na. Maglaro tayo sa sarili nilang laro. Tugon ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay kislap ng isang mga ngaso. Huwag kang lalaban ng harapan sa ngayon. Ibigay mo sa kanila ang akala nilang gusto nila.
habang palihim nating pinuputol ang bawat ugat ng kanilang kapangyarihan. But you have to be strong, Thalia. Can you continue living with them knowing they are your executioners? Tumingin si Thalia sa malayo, sa mga ilaw ng kalsada na tila maliliit na apoy sa gitna ng kadiliman. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina, ang mantsa ng alak sa kupas na blusa nito, at ang nakakalokong ngiti ni Rafael sa harap ng kabit. I've been living in a lie for 5 years, Attorney Reyes, wika ni Thalia habang inuubos ang tsa. A few more weeks of pretending won't kill me, pero sisiguraduhin ko na pagtapos nito, sila ang makakalimot kung paano huminga sa laya. Tumayo si Joaquin at muling isinara ang kanyang briefcase. Good, because I found something else in these documents, something even Rafael doesn't know. Ano iyon? Huminga ng malalim si Joaquin. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng isang malaking pagsabog. The company's assets are being diverted to a shell company in the Caymans, pero ang nakapangalan doon bilang owner ay hindi si Rafael. It's someone else. Ang bawat hagod ng mainit na bakal sa puting polo ni Rafael ay tila isang pagtatangkang ituwid ang mga gusot ng isang buhay na punong-puno ng kasinungalingan. Amoy ng starch at mainit na singaw ang bumabalot sa silid, isang amoy na dati ay nagbibigay kay Thalia ng pakiramdam ng pagiging isang mabuting asawa. Ngunit ngayon ay tila amoy ng isang sakripisyong iniaalay sa isang huwad na Diyos. Maingat niyang pinasadahan ng kwelyo. Tinitiyak na walang kahit isang hibla ang wala sa lugar. Ang bawat dampi ng bakal ay parang isang panunumpa. Isang paghahanda para sa huling hantungan ng dangal ni Rafael. Pumasok si Rafael sa silid, bagong ligo, at humahalimuyak sa amoy ng sandalwood na sabon. Lumapit siya kay Thalia at naramdaman nito ang pagyakap ng asawa mula sa likuran. 1 taon na ang nakalilipas, ang yakap na ito ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, tila ito ay pagpulupot ng isang malamig at madulas na ahas. You're so hardworking, Thalia. This is why I love you, bulong ni Rafael sa kanyang tainga. Ang boses nito ay parang pulot na may halong lason. Humarap si Thalia, isang matamis, ngunit bakanting ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. I've been thinking about what you and Mama said, Rafael. You're right. Masyado akong nakatali sa detalye ng kumpanya. Maybe it's time to let you handle more. Binuksan ko na ang access mo sa discretionary fund account. You can use it for the initial payments in Cavite. Nakita ni Thalia ang pagkislap ng sakim sa mga mata ni Rafael. Hindi nito napansin ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Thalia. That's my girl. Don't worry, sweetheart. I'll make sure the De Los Santos and Monteverde names stay at the top. Ibinigay ni Thalia ang polo kay Rafael. Habang isinusuot ito ng asawa sa harap ng salamin, iniwan nito ang kanyang laptop sa ibabaw ng kama, bukas, at nakakonekta sa internal server ng kanilang opisina. Isang kapabayaan ng isang taong masyadong kampante sa kanyang biktima. I'll just check on the garden, Rafael. Ang mga rosas ay tila nangangailangan ng tubig. Wika ni Thalia habang lumalabas ng silid. Ngunit hindi siya pumunta sa hardin. Naglakad siya patungo sa kabilang pinto ng kanilang walk-in closet na may koneksyon sa tufong. Kinuha niya ang isang maliit na USB drive mula sa loob ng isang luma at butas na medyas na nakatago sa dulo ng cabinet. Nang marinig niyang pumasok si Rafael sa banyo para ayusin ang kanyang buhok, mabilis na pumasok si Thalia sa kanilang kwarto. Ang tunog ng pag-agos ng tubig sa gripo ay nagsilbing musika sa kanyang bawat galaw. Inisaksak niya ang USB sa laptop ni Rafael. Ang asul na liwanag ng screen ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Ang kanyang mga mata ay mabilis na humahanap sa mga hidden folders. Doon, nahanap niya ang mga spreadsheet na may pamagat na CV Project. Ang mga dokumento ng bawat sentimong ninakaw ni Rafael para kay Clarice. Copying files, 10%, 45%, 72%.
Ang bawat segundo ay tila isang taon. Narinig ni Talia ang pagpatay ng gripo sa banyo. Ang katahimikan ay tila isang bigti sa kanyang leeg. 85%, 70%. Naramdaman ni Talia ang pagtulo ng isang malamig na butil ng pawis mula sa kanyang sentido pababa sa kanyang panga. Ang kanyang pandinig ay naging mas matalas. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng banyo ay tila isang pagsabog sa kanyang isipan. Biglang narinig ang tunog ng gulong ng sasakyan na dumadaos-dos sa graba ng kanilang driveway. Isang malakas na pagpreno ang naganap sa labas. Isang sasakyang hindi pamilyar sa pandinig ni Talia. "Talia? Who's that outside?" Tawag ni Rafael mula sa loob ng closet, papalapit na sa kwarto. Tumingin si Talia sa screen. 79%. Ang progress bar ay biglang huminto. Isang pulang error message ang lumabas sa gitna ng screen. "System update in progress. Do not remove the device." Ang pintuan ng kwarto ay dahan-dahang bumukas. Ang anino ni Rafael ay pumasok muna bago ang kanyang katawan, habang ang USB ay kumikisla pa rin ng kulay pula sa gilid ng laptop. Sa isang iglap, tinakpan ni Talia ang laptop gamit ang kanyang sutlang balabal na nakasamay sa upuan, kasabay ng pagpihit ni Rafael sa pinto. Ang tibok ng puso ni Talia ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng hawla. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing-kinis ng porselana. "Isang sasakyan ng munisipyo, Rafael." Mabilis na sagot ni Talia. Ang boses ay kalmado, kahit ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa tela ng balabal. "Baka tungkol sa permit ng bago nating warehouse. Titingnan ko lang." Hindi na naghintay si Talia ng sagot. Hinila niya ang USB mula sa laptop sa ilalim ng balabal. Isang mabilis at marahas na galaw na nag-iwan ng hapdi sa kanyang balat at lumabas ng kwarto. Ang panganib ay pansamantalang lumipas, ngunit ang lason sa kanyang sistema ay lalong tumibay. Kinaumagahan sa opisina ng Monteverde Materials, ang amoy ng kape at bagong linyadang asul na blueprint ay hinaluan ng isang kakaiba at masangsang na halimuyak. Amoy ng banilya at malansang pabango na tila sumusuka ng sobrang tamis. Bumukas ang pinto ng opisina ni Talia nang walang katok. Pumasok si Doña Esperanza, kasunod ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang damit at may bitbit na mamahaling bag na gawa sa balat ng buwaya. Si Clarice. "Talia, Hija." Ang boses ni Doña Esperanza ay puno ng nakakalunod na tamis. "I brought Clarice. She's a distant relative of our family friend. Gusto niyang matuto tungkol sa real estate at naisip ko na dito sa opisina mo siya mag-intern. Para naman may bata at sariwang mukha dito. Hindi ba? Masyado na kasing tuyot ang paligid." Tiningnan ni Clarice ang opisina ni Talia nang may mapangaping tingin. Huminto ang kanyang mga mata sa mga lumang litrato ni Talia at ng kanyang ina sa isang simpleng frame. "Good morning, Ma'am Talia." Wika ni Clarice. Ang boses ay parang huni ng ahas na nagpapanggap na ibon. "Sana ho hindi kayo mailang sa akin. Sabi ho kasi ni Rafael, ni Sir Rafael, kailangan niyo raw ng tulong dahil baka hindi na kayang makasabay ng katawan niyo sa dami ng trabaho. Stress makes you look older, they say." Nararamdaman ni Talia ang pag-init ng kanyang dugo. Ang parinig na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi isang tahasang pag-iinsulto sa lahat ng kanyang itinayo. Ngunit sa halip na sumabog, isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Tumayo si Talia at kinuha ang isang ceramic na tasa na puno ng mainit na kape. Ang usok nito ay humahalimuyak sa pagitan nila. Dahan-dahan niyang inilapag ang tasa sa harap ni Clarice sa ibabaw ng isang dokumentong kailangan ng pirma. "Internship, huh?" Wika ni Talia, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng babae. "Eksakto ang dating mo, Clarice. Mayroon tayong Project Mariposa. Isang espesyal na investment para sa mga luxury condos sa labas ng syudad.
Malaki ang pondo nito at kailangan ko ng taong marunong humawak ng pera. Nakita ni Thalia ang pagkislap ng sakim sa mga mata ni Clarice. Lumingon ang babae kay Doña Esperanza na tumango ng palihim. "I'd love to handle that, ma'am," sagot ni Clarice habang kinukuha ang tasa ng kape. Ngunit bago pa niya ito maiangat, hinawakan ni Thalia ang kanyang kamay, isang mahigpit at malamig na hawak na nagpatitig sa dalawa. "Ingatan mo ang hawak mo, Clarice," bulong ni Thalia. "Ang basong ito ay mahal at kapag nabasag, ang sugat nito ay hindi basta-basta naghihilom. Just like this company, kapag may kumuha ng hindi sa kanya, sinisiguro kong walang matitira sa kanya kahit pambili ng kape." Bahagyang nanginig ang kamay ni Clarice dahilan upang matapon ang ilang patak ng mainit na kape sa kanyang mamahaling pulang damit. Isang mantsa na kasing kulay ng dugo ang dahan-dahang kumalat sa kanyang dibdib. "Ay, pasensya na," walang emosyong sabi ni Thalia habang binibitawan ang kamay nito. Ganyan talaga kapag hindi sanay sa bigat ng responsibilidad. Mabilis matapon. Inilabas ni Thalia ang unang voucher ng Project Mariposa. Isang proyektong wala namang pundasyon, isang bitag na ginawa nila ni Joaquin. Isang dokumento na nagsasaad ng paglalabas ng 5 milyong piso para sa initial site development. "Sign here, Clarice. Bilang intern na hahawak ng project, kailangan ng pangalan mo bilang witness sa disbursement para naman mapatunayan mong karapat-dapat ka sa tiwala ni Rafael." Kinuha ni Clarice ang pluma. Sa kanyang isip, ito ang unang hakbang para tuluyang mapalitan si Thalia sa buhay ni Rafael. Hindi niya alam, ang bawat dulas ng tinta sa papel na yon ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling pagkawasak. Dahan-dahan, isinulat ni Clarice ang kanyang pangalan. Ang tunog ng pagkayod ng pluma sa papel ay tila isang lagari na pumuputol sa huling hibla ng kanyang kaligtasan. Tumingin si Thalia sa pintuan kung saan nakatayo si Doña Esperanza. Nakangisi ang matanda sa tagumpay ng kanyang manok. Ngunit si Thalia, sa loob-loob niya, ay naramdaman ang unang bugso ng tagumpay. Ang biktima ay kusang pumasok sa loob ng katayan. Ang bawat sulok ng mansyon ay nababalot ng ginto at pilak, isang karangyaang tila sumusuka ng yaman sa harap ng mga bisita. Amoy ng sariwang liliyes na kadalasang ginagamit sa mga libing. Ang humahalimuyak sa hangin, hinaluan ng amoy ng mamahaling champagne na umaagos ng walang hanggan. Para kay Thalia, ang pagtitipong ito ay hindi selebrasyon. Ito ang huling hapunan bago ang kanyang nakaplano ng pagbitay. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Esperanza, suot ang kanyang pinakamahal na hiyas na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Sa tabi niya ay si Rafael na tila isang hari na naghahanda para sa kanyang koronasyon. At sa kabilang panig naman ay si Clarice na nakasuot ng asul na bestida, ang kulay na paborito ni Thalia na tila isang lantad na pangaagaw sa kanyang pagkakakilanlan. Mga kaibigan, mga kasama sa board, ang boses ni Doña Esperanza ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kapangyarihan. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng ating pamilya, ipinagdiriwang din natin ang pagpasok ng bagong dugo. Ang Project Mariposa ni Clarice ay nagpakita ng napakalaking potensyal sa loob lamang ng ilang araw. Tunay ngang kailangan natin ng mga taong may maayos na kaisipan at sariwang pananaw. Tumingin si Rafael kay Clarice nang may paghanga, isang tingin na huling natanggap ni Thalia noong araw ng kanilang kasal. Ang bawat palakpakan ng mga bisita ay tila mga hampas ng latigo sa likod ni Thalia. Ang kabalintunaan ng lahat ng ito ay sadyang nakakasuka. Ang bawat sentimong ginastos para sa handaang ito, ang bawat bote ng alak, at maging ang bonus na ibinigay kay Clarice kaninang umaga ay galing sa pinaghirapang pondo ni Thalia. Pinapakain niya ang mga buwayang handa siyang lamunin. Naglakad si Thalia patungo sa balkonahe upang makalanghap ng hangin.
Ang dilim sa labas ay tila mas komportable kaysa sa nakakasilaw na liwanag sa loob. Ramdam niya ang lamig ng bakal na rehas sa kanyang mga palad. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok sa kaba. Ito ay tumitibok na sa ritmo ng isang orasan na malapit ng mag-alas 12. Isang anino ang lumapit sa kanya mula sa madilim na sulok ng balkonahe. Ang amoy ng sandalwood at matapang na kape ang nagpaalam sa kanya kung sino ito. The board meeting starts at alas 8 ng umaga tomorrow. Mahinang wika ni Attorney Joaquin Reyes. Hindi siya tumingin kay Talia, kundi sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na tila maliliit na hiyas sa gitna ng kadiliman. Is everything ready? Tanong ni Talia. Ang boses ay kasing tigas ng semento. The freeze orders are signed. The moment Rafael tries to transfer the Mariposa funds to the offshore account tomorrow, the system will lock him out. Ang lahat ng dokumentong nilagdaan ni Clarice ay magsisilbing ebidensya ng malversation. Wala silang tatakbuhan. Sagot ni Joaquin. Bahagya siyang lumingon kay Talia. Are you sure about this? After tomorrow, there is no turning back. You will lose the life you knew. Huminga ng malalim si Talia. Narinig niya mula sa loob ang tunog ng pagbagsak ng isang kristal na baso na nabasag sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagkawasak ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang buhay na kilala ko ay matagal na nilang pinatay, Joaquin. Wika ni Talia. Ang buhay na yon ay puno ng kasinungalingan, pananakit sa nanay ko, at pagnanakaw sa aking dangal. I'm not losing a life. I'm starting a revolution. Kinuha ni Talia ang kanyang telepono at nakita ang isang bagong mensahe mula kay Rafael na nasa kabilang dulo lang ng bulwagan. Talia, make sure to bring the final authorization files tomorrow. Don't be late. We need to finalize your rest period. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia. Ang pahingang pinaplano nila para sa kanya ay magiging isang mahabang bangungot para sa kanila. Sankaw ay handa na, Joaquin. Ang mga bida ay kampante na sa kanilang tagumpay. Bulong ni Talia. And the director? Tanong ni Joaquin. Ibinaba ni Talia ang kanyang telepono. Ang liwanag ng screen ay naglaho. Iniwan ang kanyang mukha sa anino ng gabi. Ang direktor ay handa ng sumigaw ng cut. Lumingon si Talia sa loob ng bulwagan. Nakita niya si Rafael na nakikipag-cheers sa mga shareholder, si Clarice na tumatawa habang humahawak sa braso ng asawa niya, at si Doña Esperanza na parang reyna sa kanyang trono. Hindi alam ng mga ito na ang bawat tawa nila ngayong gabi ay pautang na kukunin ni Talia ng may matinding interes bukas ng umaga. Ang bawat hininga sa loob ng boardroom ng Monteverde Materials ay tila naging bubog na tumatarak sa lalamunan. Ang amoy ng waxed wood at ang tuyot na lamig ng sentralisadong aircon ay bumabalot sa silid, kung saan ang mga shareholder ay nakaupo ng tuwid. Ang kanilang mga muka ay kasing tigas ng semento. Sa gitna ng mahabang mesa, nakatayo si Rafael. Ang kanyang puting polo ay walang bahid ng dumi. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at sa kanyang mga mata ay mababasa ang isang mapanganib na tagumpay. Sa tabi niya ay si Doña Esperanza na nakasuot ng itim na tila nagluluksana sa maagang kamatayan ng karera ng kanyang manugang. Gentlemen, it is with a heavy heart that I present this to the board. Panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na awa. We all know how much Talia has given to this company, but the recent medical reports cannot be ignored. Her psychological state is deteriorating. She's becoming a liability to the Monteverde name. Para sa ikabubuti ng lahat, I am officially moving for her indefinite leave of absence and the transfer of all executive powers to me as her legal guardian. Isang bulong-bulungan ang gumapang sa silid. Ang tunog ng mga papel na kinakalikot ay tila mga tuyong dahon sa gitna ng unos. It's for her own good, dagdag ni Doña Esperanza habang pinupunasan ang kanyang mga mata na walang kahit isang patak ng luha. The poor girl is losing her mind.
We cannot let the company fall with her. Hahawakan na sana ni Rafael ang gavel upang tapusin ang usapan nang biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng boardroom. Ang tunog ng kahoy na tumama sa dingding ay tila isang pagsabog ng katotohanan. Pumasok si Thalia. Hindi siya ang Thalia na nakita nila noong nakaraang gabi. Ang asawang nakayuko at sunod-sunuran. Ang Thalia na nasa harap nila ngayon ay nakasuot ng matingkad na asul na suit. Ang kanyang tindig ay matayog pa sa mga skyscraper ng Makati at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat. Kasunod niya si Attorney Joaquin Reyes na may bitbit na tumpok ng mga folder na tila mga bala sa isang baril. The reports of my insanity, Rafael, are as fake as your marriage vows. Ang boses ni Thalia ay umalingaw-ngaw, malamig at puno ng autoridad. Napako ang tingin ni Rafael. Ang kanyang hawak sa gavel ay humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Thalia, you shouldn't be here. Guards, ilabas niyo siya. She's having another episode. Maupo ka, Rafael. Wika ni Thalia habang naglalakad patungo sa kabisera ng mesa. At bitawan mo ang gavel na yan. Hindi sa'yo ang upuang ito at hinding-hindi magiging sa'yo. Ibinagsak ni Joaquin ang mga folders sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang tunog ng pagtama ng mga papel sa kahoy ay tila isang hatol. Sabay nito, bumukas ang malaking screen sa likod ni Thalia. Gusto niyo ba ng ebidensya ng psychological incapacity? Tanong ni Thalia sa mga shareholder. Narito ang ebidensya ng pagkawala ng katinuan. Hindi sa akin, kundi sa taong pinagkakatiwalaan ninyo. Lumabas sa screen ang mga bank transfers mula sa Project Mariposa. Ang bawat sentimo, bawat piso na kinuha mula sa kumpanya ay nakalista ng malinaw. Kasunod ang pangalan ng tatanggap, Clarice Varela. Isang malakas na singhap ang namayani sa silid. Namutla si Rafael. Ang mantsa ng pawis ay dahan-dahang kumakalat sa ilalim ng kanyang kilikili. At narito ang mga pirma. Pagpapatuloy ni Thalia habang inililipat ang slide. Ang mga pirma ko sa mga transfer documents na ginamitan mo ng forgery at ang pirma ni Clarice Varela bilang intern na tumanggap ng mga lagay mula sa mga peking suppliers. Sinungaling ka! Sigaw ni Doña Esperanza tumayo ang matanda habang nanginginig ang buong katawan. Thalia, tandaan mo ang utang na loob mo sa amin. Pinulot ka namin sa putik. Ipinulot niyo ako sa putik para gawing alipin. Sagot ni Thalia. Ang kanyang boses ay lumakas, bawat salita ay punlo na tumatama sa puso ng matanda. Ginamit niyo ang pawis ko para pambili ng mga alahas niyo. Ginamit niyo ang kumpanya ng tatay ko para sustentuhan ang kabit ng anak niyo. Ngayon, Esperanza, tingnan mo ang putik na sinasabi mo. Dahil dyan kayo babalik ngayong araw. Biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok ang 4 na lalaking nakasuot ng barong at may bitbit na mga badge. Ang amoy ng bakal at seryosong tungkulin ang sumunod sa kanila. Mr. Rafael de los Santos, Miss Clarice Varela, wika ng nangungunang opisyal. I am from the National Bureau of Investigation. We have a warrant for your arrest for estafa through falsification of commercial documents and qualified theft. Sa sulok ng silid, si Clarice, na kanina pa nakatago sa likod ng mga shareholder, ay napasigaw nang maramdaman ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng metal na naglalak ay tila isang pinal na tuldok sa kanyang mga ambisyon. Thalia, please! Sweetheart, pag-usapan natin ito. Nagmakaawa si Rafael habang hinihila siya ng mga opisyal. Ang kanyang dating makinis na muka ay lukot na ngayon sa takot. Ang kanyang dignidad ay dahan-dahang natutunaw na parang kandila sa ilalim ng init ng katotohanan. Tumingin si Thalia sa kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, ang lalaking naging sanhi ng kanyang mga gabi ng pag-iyak. Ngunit wala siyang naramdamang kahit anong awa. Ang naramdaman niya ay ang bigat na dahan-dahang nawawala sa kanyang dibdib. The talk is over, Rafael, wika ni Thalia. Ang tanging lugar na pag-uusapan natin ay sa loob ng korte.
Nang mailabas na ang dalawa, hinarap ni Talia si Doña Esperanza. Ang matanda ay tila lumiit sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang dating makapangyarihang anyo ay tila naging isang tuyong dahon na handa ng liparin ng hangin. "And you, mother-in-law," bulong ni Talia, ang boses ay puno ng pait. "Ang mansyong tinitirhan mo ay nakasangla na sa kumpanya dahil sa mga utang na ginawa ni Rafael para kay Clarice. Bukas, ang mga gamit mo ay nasa labas na ng kalsada. Siguro naman, ang mga aso sa labas ay matutuwa sa mga kakanin na itatapon mo." Tumalikod si Talia at humarap sa board. Ang katahimikan ay nabasag ng isang mahina, ngunit matatag na palakpak mula kay attorney Joaquin Reyes na sinundan ng lahat ng mga shareholder. Ang amoy ng tagumpay ay hindi amoy ng pabango o bino. Amoy ito ng kalayaan. Amoy ng bagong umaga matapos ang isang napakahabang gabi ng unos. Dahan-dahang umupo si Talia sa kabisera ng mesa. Hinawakan niya ang gavel na iniwan ni Rafael. Itinaas niya ito at sa isang matatag na pagbaba, ang tunog ng kahoy sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. "This meeting," wika ni Talia, "is just beginning." Ang malamig na hapdi ng bakal na bumabalot sa pulso ni Rafael ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Ang bawat pihit ng susi ng mga pulis ay naglikha ng isang tuyot na tunog ng mekanismong nagsasara, ang tunog ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Ang amoy ng takot na humahalo sa malansang pawis na ngayoy bumabasa sa kanyang mamahaling polo ay masangsang pa sa amoy ng nabubulok na basura. "Talia, makinig ka muna. This is all a misunderstanding. I did this for us. Para sa kumpanya natin," ang sigaw ni Rafael habang kinakaladkad siya palabas ng boardroom. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng awtoridad, ay ngayoy pumipiyok na sa takot. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila pagguho ng bawat kasinungalingang itinayo niya sa loob ng 5 taon. Sa kabilang dulo ng pasilyo, si Clarice ay pilit na kumakawala sa hawak ng mga opisyal. Ang kanyang buhok, na laging maayos, ay gulo-gulo na ngayon at tumatabing sa kanyang muka. Ang kanyang pulang sapatos na may mataas na takong ay dumanas ng pagkiskis sa matigas na semento. Nag-iiwan ng mga itim na marka ng pagkatalo. "Wait, hindi ako ang may sala. Si Rafael ang nag-utos sa akin. He told me he's leaving his wife anyway. Bakit ako ang dinadamay niyo?" Ang hiyaw ni Clarice, ang kanyang boses, ay puno ng pagtataksil sa lalaking kanina lang ay tinatawag niyang love. Hindi sila tiningnan ni Talia. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang pagbaba ng mga ito patungo sa naghihintay na sasakyan ng mga awtoridad sa ibaba. Ang bawat sigaw nila ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang nilalamon ng katahimikan ng gusali. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng pagguho ay hindi ang pag-alis ni Rafael. Ito ay ang pagharap sa reyna ng lahat ng panlilinlang. Si Doña Esperanza ay nakaupo sa sahig ng pasilyo. Ang kanyang mahabang sutlang saya ay nakalatag sa maruming tiles. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinalalamutian ng mga brilyanteng kasing laki ng ubas, ay nanginginig habang nakahawak sa laylayan ng bestida ni Talia. Ang amoy ng kanyang mamahaling pulbos ay tila naging amoy ng alikabok at pagkabulok. "Talia, anak." Ang boses ng matanda ay mahina at nagmamakaawa. "Huwag mo kaming ganyanin. We are family. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin noong mamatay ang ama mo. Sino ang tumanggap sa'yo? Sino ang nagbigay sa'yo ng pangalang De Los Santos? You owe us your life, Talia. Please, iurong mo ang mga kaso. My son, my Rafael, hindi niya kakayanin sa kulungan." Yumuko si Talia upang pantayan ang tingin ng matanda. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng galit, kundi isang malalim at malamig na kapatawaran para sa kanyang sarili. "Ang utang na loob na sinasabi niyo, Esperanza, ay matagal ko nang nabayaran ng dugo at luha." Ang bulong ni Talia, bawat salita
ay tila isang hampas ng latigo. Binayaran ko yon nang saktan niyo ang nanay ko. Binayaran ko yon nang gawin niyo akong alipin sa sarili kong kumpanya habang pinapakain niyo ang kabit ng anak niyo gamit ang pera ko. You didn't give me a family. You gave me a prison. At ngayong araw, ang mga pader ng bilanggong iyon, ay babagsak sa inyong lahat. Talia, maawa ka. Saan ako pupunta? Ang mansyon. Ang reputasyon namin. Ang reputasyon niyo ay kasing nipis ng papel na ginamit niyo sa mga pekeng kontrata. Tugon ni Talia habang dahan-dahang tinatanggal ang kamay ng matanda sa kanyang damit. Ang bawat hiyas na suot mo ngayon ay kinuha sa pawis ng mga empleyadong hindi niyo pinasahod ng tama. Enjoy your last hour in this building, Esperanza. Dahil sa labas ng pintong ito, wala ka ng kahit na anong ginto na magtatanggol sa'yo. Tumayo si Talia at iniwan ang matanda na humihagulgol sa sahig. Ang tunog ng pag-iyak ni Doña Esperanza ay hindi nagdulot ng lungkot kay Talia, kundi isang pakiramdam ng katarungan. Ang bawat hikbi nito ay kapalit ng bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang ina noong gabi ng party. Paglabas ni Talia ng gusali, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Ang amoy ng usok ng kalsada at ang ingay ng syudad ay tila isang masayang awitin. Nararamdaman niya ang hangin na humahaplos sa kanyang mukha, isang hanging walang dalang amoy ng kasinungalingan o lason. Lumapit sa kanya si Attorney Joaquin Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng paghanga. Everything is done, Talia. The media is already picking up the story. The De Los Santos name is officially finished. Tumingin si Talia sa malayo. Hindi pa tapos, Joaquin. Magsisimula pa lang akong bumawi sa lahat ng oras na nawala sa akin. Where will you go now? Sa kaisa-isang lugar kung saan hindi kailangang magbayad ng kahit anong utang na loob para mahalin ka. Wika ni Talia habang sumasakay sa kanyang sasakyan. Habang umaandar ang kotse palayo sa kumpanya, nakita ni Talia sa rearview mirror ang anino ng mansyon ng mga De Los Santos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang palasyo. Mukha na itong isang guhong kastilyo na gawa sa buhangin na dahan-dahang tinatangay ng alon ng katotohanan. Ang bawat pasilyo ng mansyon ng mga De Los Santos ay tila mga lalamunan ng isang patay na dambuhala. Madilim, tuyot at walang buhay. Ang amoy ng alikabok at ang singaw ng lumang pabango ni Doña Esperanza ay nananatili pa rin sa hangin, ngunit wala na ang ingay ng mga utos at ang nakabubulag na kintab ng mga huwad ng ngiti. Ang mansyon, na dating simbolo ng kapangyarihan, ay isa na lamang ngayong malaking kabaong ng mga alaala. Naglalakad si Talia sa loob ng kanilang dating kwarto ni Rafael. Hawak niya ang isang puting envelope na naglalaman ng dokumentong nagpabago sa kanyang buhay. Ang decree, absolute ng kanilang annulment. Ang papel ay magaan sa kanyang kamay, ngunit ang bigat na inalis nito sa kanyang dibdib ay mas mabigat pa sa lahat ng gintong bariles sa mundo. Huminto siya sa harap ng vanity mirror. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pilit ng ngiti. Ang kanyang balat ay tila humihinga na ng malaya, malayo sa sakal ng mga hiyas na dati ay isinusuot niya para lamang masiyahan ang kanyang biyenan. Binuksan ni Talia ang kanyang alahas na kahon. Nakahiga roon ang mga kwintas, ikaw at pulseras na ibinigay ni Rafael sa loob ng 5 taon. Ang bawat isa sa mga ito ay binili gamit ang perang ninakaw sa kanya. Ang kintab ng mga brilyante ay tila mga mata ng ahas na nakatingin sa kanya. Hindi ko kailangan ang mga ito, bulong ni Talia sa sarili. Ang kanyang boses ay may dalang kapayapaan na hindi kailanman nabili ng pera. Kinuha niya ang tanging bagay na mahalaga sa kanya sa silid na yon. Isang luma at kupas na litrato nila ng kanyang ina, si Mang Selina. Noong bata pa siya, ang amoy ng lumang papel at ang alaala ng tapat na pagmamahal ay sapat na para punan
ang katahimikan ng silid. Bago siya lumabas, dahan-dahang tinanggal ni Thalia ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong banda ay nag-iwan ng isang maputlang marka sa kanyang daliri. Isang bakas ng 5 taong pagkakagapos. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng marmol na mesa ng vanity, sa tabi ng isang bote ng pabango na paubos na ang laman. Ang tunog ng pagtama ng metal sa bato ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pait. "Goodbye, Rafael," wika niya, bagaman wala ang lalaki roon. "I'm taking back the woman you tried to break." Sa labas ng mansyon, ang langit ay kulay kahel at lila habang lumulubog ang araw. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at sariwang damo, amoy ng kalayaan. Naghihintay sa kanya ang isang sasakyan at sa tabi nito ay nakatayo si Attorney Joaquin Reyes. "The movers have already taken your personal things to the new house, Thalia," wika ni Joaquin. Ang kanyang boses ay malambot, malayo sa talas na ipinakita niya sa boardroom. "Are you ready to leave this place behind?" Tumingin si Thalia sa huling pagkakataon sa malaking pintong mahogani ng mansyon. Ang bawat ukit sa kahoy nito ay tila isang latay na naghilom na. "Handa na ako, Joaquin. Matagal na." Habang umaandar ang sasakyan palayo, narinig ni Thalia ang tunog ng pag-lock ng gate. Isang tuyot at matigas na tunog na nagsasabing wala nang balikang mangyayari. Ang mansyon ay unting lumiit sa kanyang paningin hanggang sa maging isa na lamang itong itim na anino sa ilalim ng gabi. Hindi na siya lumingon muli. Sa kanyang isip, nakikita na niya ang mukha ng kanyang ina na naghihintay sa kanya sa isang bahay na walang ginto, ngunit punong-puno ng katotohanan. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa aspalto ay tila isang hakbang patungo sa isang buhay na siya na ang sumusulat ng sariling kwento. Wala nang utang na loob, wala nang hiya. Ang tanging natitira ay si Thalia, ang babaeng hindi kailanman naging biktima, kundi isang mandirigmang natutong bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Isang taon ang lumipas at ang bawat pagsikat ng araw ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na hindi na kailangang isulat sa luha. Ang bagong bahay ni Thalia ay hindi gawa sa malamig na marmol o napalilibutan ng mga pader na ginto. Ito ay isang tahanang yari sa salamin, kahoy at liwanag, kung saan ang hangin ay malayang humahalimuyak sa amoy ng sariwang sampagwita at basang lupa mula sa hardin. Dito, ang katahimikan ay hindi nakabibingi. Ito ay isang katahimikang nagbibigay buhay. Nakaupo si Thalia sa veranda, pinagmamasdan ng kanyang ina na si Mang Selina na masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang mga kamay ni Mang Selina ay hindi na nanginginig sa takot. Ang kanyang mga galaw ay puno ng kapayapaan habang hinahaplos ang mga talulot ng rosas. Wala nang mantsa ng alak sa kanyang damit, tanging ang dampi ng sikat ng araw na nagbibigay ng init sa kanyang matatandang balikat. Inilapag ni Thalia ang isang tray sa maliit na mesang gawa sa kawayan. Ang amoy ng mainit na chamomile tea ay humahalo sa halimuyak ng hapon. Ang usok mula sa tasa ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, tila mga alaala ng nakaraan na unti-unti nang naglalaho at nagiging abo. "Anak, ang sarap ng simoy ng hangin dito," wika ni Mang Selina habang lumalapit sa mesa. Parang ang gaan-gaan ng lahat. Napangiti si Thalia, isang nangiting hindi na umaabot lang sa labi, kundi nanggagaling sa kaukabukaban ng kanyang kaluluwa. Dahil dito, Nay, walang kailangang magpanggap. Dito, ang bawat hininga natin ay sa atin lang. Kinuha ni Thalia ang isang kopya ng pahayagan sa ibabaw ng mesa. Sa maliit na kolum sa gilid, nabasa niya ang huling balita tungkol sa kaso ng mga De Los Santos. Si Rafael ay nahatulan na ng mahabang pagkabilanggo, habang ang mansyong naging simbolo ng kanilang panlalait ay opisyal ng naisubasta upang bayaran ang mga ninakaw nilang pondo. Nabalitaan din niya
na si Doña Esperanza ay naninirahan na ngayon sa isang maliit at lumang paupahan malayo sa Rangya na kanyang ipinangangalandakan habang binubuhay ang sarili sa tulong ng mga malayong kamag-anak na dati ay kanyang minaliit. Hindi nakaramdam ng katuwaan si Talia sa sinapit nila, ngunit nakaramdam siya ng katarungan. Ang gulong ng tadhana ay hindi huminto hanggat hindi nito na isa sa ayos ang balanse ng mundo. Ang karma ay hindi palaging dumarating na may kasamang kidlat at kulog. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang napakahabang gabi kung saan wala kang ibang kasama kundi ang iyong sariling mga kasalanan. Ma'am Thalia, we're ready for the board meeting via Zoom. Wika ng isang boses mula sa kanyang laptop. Si Attorney Joaquin Reyes yun, na ngayon ay katuwang na niya sa muling pagbangon ng Monteverde Materials, isang kumpanyang mas matatag na ngayon dahil ito ay itinayo sa pundasyon ng katapatan. In a minute, Joaquin, sagot ni Talia. Huminga siya ng malalim, ninanamnam ang amoy ng tsaa at ang init ng hapon. Sa kanyang daliri, wala na ang bakas ng singsing na dati ay nagpapabigat sa kanyang kamay. Ang kanyang balat ay malinis, ang kanyang puso ay buo. Bago siya pumasok sa loob, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Ang init ng palad ni Mang Selina ay sapat na para ipaalala sa kanya kung bakit siya lumaban. Nalaman ko na sa wakas, Nay, bulong ni Talia habang nakatingin sa malayo. Sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang alin, anak? Na ang tunay na pag-ibig, hindi kailanman hihingi sa iyo na isuko ang iyong dangal. Ang tunay na pag-ibig, hindi ka papapiliin sa pagitan ng iyong pamilya at ng iyong sarili. It will give you a home, not a cage. Uminom si Talia ng huling hit-hit ng kanyang tsaa. Ang init nito ay nanatili sa kanyang lalamunan, tila isang pangakong hinding-hindi na niya hahayaang muling palamigin ng iba. Tumayo siya ng matuwid, bit-bit ang kanyang laptop at ang kanyang bagong natagpuang kalayaan. Ang araw ay maaaring lumulubog na, ngunit para kay Thalia Monteverde, ang kanyang tunay na buhay ay kasisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, siya na ang tanging may hawak ng panulat.